Chapter 656, Gusto ako ni Madam. Nag-conflict si Jordan. Miyamoto, hindi sa gusto kong itago ang mga bagay sa iyo o ayaw kitang tulungan. Ngunit hindi ako makapagdesisyon sa bagay na ito ng mag-isa. Ang aking lolo ang may huling say sa aming pamilya. Kung wala ang kanyang pahintulot, walang maglalakas loob na ibahagi ang ating teknolohiya. Ngayon, nakipagsanib puwersa ang pamilya mo sa pamilya Park para ipahiya ang lolo ko. Sa tingin ko ay hindi kanya gustong tulungan. Nang maalala ni Miyamoto Masaki ang nangyari sa meeting ngayon, hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na panghihinayang. Lahat ng ito ay dahil sa mapahamak na pamilya Park. Niloko nila ang aming pamilyang Miyamoto para labanan ang pamilya mo. Jordan, palagi kong iginagalang si Mr. Hudson. Nagkamali ako ngayon. I swear na wala ng next time. Bigyan mo ako ng pagkakataong itama ang mga pagkakamali ko. Walang pakialam na sabi ni Jordan, mukhang sincere ka. Humingi ng tawad sa aking lolo sa pagpupulong bukas. Sinabi ni Miyamoto Masaki, syempre. I wonder kung ano ang gusto ni Mr. Hudson. Regalo ko sa'yo bilang paghingi ng tawad. Sabi ni Jordan, hindi na kailangan ng mga regalo. Walang pagkukulang ang lolo ko. Gayunpaman, ang aking lolo ay gustong uminom ng tsaa. Gumawa ng tsaa para sa kanya bukas ng umaga. Marahil ay magkakaroon ng mas magandang impresyon sa iyo ang aking lolo. Ang lolo ni Jordan ay napahiya ngayon. Malinaw na siya ang pinakamatanda at may karanasang tao sa buong pamilya, ngunit hindi siya nag-iisip ng napakaraming juniors. Sa makatuwid, nais ni Jordan na tulungan ang kanyang lolo na maibalik ang kanyang dignidad. Ang iba ay naging napakawalang galang kay Charleston ngayon. Pero bukas, kailangan nilang yumuko at ihain siya ng tsaa. Agad namang pumayag si Miyamoto Masaki. Sige, tiyak na magtitimpi ako ng tsaa ng maaga at hihintayin ang pagdating ni Mr. Hudson. Tumango si Jordan. Sige. Kailangan pa naming mag-stargazing ng kapatid ko. Aalis muna kami. Yumuko si Miyamoto Masaki at pinanood silang umalis. Jordan, Miss Jody, mag-ingat ka. Naglakad silang dalawa sa malayo. Umagalpak ng tawa si Lota. Jordan, ang galing mo magsinungaling. Niloko mo si Miyamoto Masaki. At akala ko napakatalino niya. Sa nakaraang dalawang magagandang pagpupulong, naramdaman ni Lota na si Miyamoto Masaki ay napakatalino at medyo nakakatakot. Hindi niya inaasahan na siya ay pinaglalaroan ngayon ni Jordan at Dragon na parang tanga. Nagmamadaling gumawa ng Chusheng gesture si Jordan. Cheech, ingat ka. Ang mga dingding ay may mga tainga. Pag-uusapan natin yan pag-uwi natin. Si Jordan ay napakaingat. Tumingin si Lota sa paligid. Ito ay isang bundok. Walang mga pader. At saka, bakit mo inilagay ang iyong daliri sa iyong bibig? Kung ayaw mong magsalita, hindi ba dapat ilagay mo ang daliri mo sa bibig ko? Medyo nagalit si Jordan sa kawalang malay at kamangmanga ni Lota. Hindi siya mapakali na magpaliwanag. Sige, shush, ulit kita. This time, nilagay ni Jordan ang hintuturo sa labi niya. Gayunpaman, bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig at kinagat ang daliri nito. Hahaha, ang tanga mo. Nalinlang ka. Silly girl, how dare you bite me? Huwag tumakbo. Habang naglalaro silang dalawa at humahanga sa mga bituin, nagpalit si Park Anya ng itim na damit at pumunta sa bahay ng pamilya Hudson. Katok-katok. Kumatok si Park Anya sa kahoy na pinto. Napakaganda ng ugali niya at hindi siya papasok ng hindi inaanyayahan. Narinig ni Jesse ang katok at pumunta sa pinto. Agad siyang nagsuot ng napaka-courteous na paraan nang makitang si Park Anya iyon. MS. Park, bakit ka nandito? Please pumasok ka. Magalang na yumuko si Park Anya kay Jesse at pinagsalikop ang mga kamay sa harap niya. Nandito ako para hanapin si Jordan. Hindi ko iistorbohin ang pahinga ni Mr. Hudson. Pwede mo bang tawagan si Jordan? Sa kasamaang palad, lumabas lang si Jordan, sabi ni Jessie. Tanong ni Park Anya, saan siya nagpunta? Umiling si Jessie. Hindi ko alam. Hindi niya ibinabalita ang mga pagpunta at pagpunta niya sa akin. Magalang na sagot ni Park Anya, paumanhin sa pag-istorbo sa iyo. Tumalikod na si Park Anya para umalis. Akmang aalis na siya sa pagkabigo, bigla niyang nakita si Jordan naka-holding hands ang isang mornang babae at masayang naglalakad pabalik.
Nakita rin ni Jordan si Park Anya. Madam. Pumunta ka para hanapin ako. Hello, Sister Anya. Bati din ni Lota kay Park Anya. Napatingin si Park Anya kay Lota at nagtanong, at ikaw? Hinubad ni Lota ang kanyang wig. Ako si Lota. Hindi mo ba ako nakikilala? Mukhang ang galing talaga ng makeup skills ko. Haha. Ngumiti si Park Anya at binati rin siya. Nasabi naman ni Jordan na may hinahanap si Park Anya kaya pinoonan niya si Lota na pumasok. Pagkaalis ni Lota, muling tinanong ni Jordan si Park Anya, bakit mo ako hinahanap? Matagal na tayong magkakilala pero ito ang unang pagkakataon na nagkusa kang hanapin ako. Sana ay para sa isang bagay na kawili-wili. Tumingin si Park Anya kay Jordan at nakaramdam ng paghanga sa unang pagkakataon. Ang lalaking ito ay mas bata sa kanya, at hindi siya kasing mature niya. Sa katunayan, naisip niya na ang katayuan nito ay mas mababa kaysa sa kanya. Bilang isang resulta, kahit na si Park Anya ay palaging may gusto kay Jordan, hindi niya ito sineseryoso na itinuturing na isang potensyal na kasosyo. Ngunit ngayon, napakahusay ng pagganap ni Jordan. Siya ay nag-iisang nagligtas sa pamilya Hudson mula sa pagkakatiwalag. Hindi lang iyon, ginawa pa niya ang mga pamilyang Wrong at Geng na tumingin sa Hudson sa ibang paraan. Kahit na ginawa niya ito gamit ang panlilinlang, hinangaan pa rin ni Park Anya ang kakayahan ni Jordan. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon na naramdaman ni Park Anya na totoong posibilidad ang Jordan. Gusto niyang si Jordan ang maging lalaki niya. Nag-cross arm si Park Anya at ngumiti ng nakakaakit. Ano ang magiging interesante? Sabi ni Jordan, stargazing, treating me to coffee, or watching a movie. Lahat sila ay napaka-interesante. Napaka-direkta ni Park Anya. Bakit hindi tayo dumiretso sa kwarto? Ahem. Nagulat si Jordan sa sinabi ni Park Anya. Damn, siguradong mabilis kumilos ang babaeng ito. Nahuli siya sa kawalan. Inayos ni Jordan ang sarili. Tinukso niya ito. Ano? Sa wakas, kwalipikado na ba akong maging lalaki mo? Tumanggo si Park Anya. May kaunting pag-asa para sa iyo, ngunit kakailanganin ng oras at pagsisikap para lubusang masakop mo ako. Ngumiti si Jordan. Hindi naging madali ang pagpapaubaya kay Park Anya at sabihin na maaari siyang maging lalaki niya. Sige, magsusumikap ako. Maaga o huli, lubusan kitang sasakupan. Sa oras na iyon, nag-aalala lang ako na kaladkarin mo ako sa isang silid ng hotel, itali mo ako sa kama at hindi mo ako palabesan. Hindi pinansin ni Park Anya ang mapang-akit na biro ni Jordan, kahit na siya ay kasalukuyang asawa ng iba. Nangangahulugan ito na ang katayuan ni Jordan ay lalong tumataas sa puso ni Park Anya. Sabi ni Park Anya, sige, stop joke lang. Pinapante ako ng tatay ko. Ngayon, kinuha mo ang kredito para sa pananaliksik ng aming pamilya Park at nagpanggap ka pa na isang mapagbigay na tao, na nagbibigay ng aming gamot kina Chairman Wrong at Madam Geng. May utang ka sa amin ng paliwanag, tama ba? Kabanata 657, tulungan si Lolo na ibalik ang kanyang dignidad. Nagkibit-balikat si Jordan at unti-unting nawala ang ngiti sa labi. Ito ang uuriin ko bilang hindi kawili-wili. Alam ni Park Anya na ayaw pag-usapan ito ni Jordan, pero nagpumilit siya. Jordan, para mailigtas ang pamilya mo ngayon, sinadya mong lokohin ang ibang kinatawan ng pamilya. Ang gamot na iyong ipinakita ay hindi maaaring gumawa ng sinumang mas bata ng 20 taon. Hindi rin matagumpay na nabuo ng iyong pamilya ang serum. Nagsinungaling ka sa aming lahat, tama? Tanong ni Park Anya halata naman. Bilang bahagi ng pamilya Park, alam niya ang backstory sa likod ng buong bagay na ito, kasama ang bahagi ni Scarlett Johansson dito. Kaya hindi siya dapat magtanong ng ganoong katangahang tanong. Parang nasa eroplano silang dalawa at lumingon siya para tanungin si Jordan, "Oy, nasa eroplano na tayo, di ba?" Walang sino man ang magtatanong ng ganoong malinaw na tanong maliban kung mayroon siyang lihim na motibo. Mahinang singgal ni Jordan. Nakikita niya ang motibo ng babaeng ito sa isang sulyap lang. Lumingon kay Park Anya, mabilis siyang nilapitan, inabot siya sa ilang sandali. Idiniin niya ang katawan niya sa katawan niya. Umalangaw-ngaw sa kanya ang halimuyak nito. Inilibot ni Jordan ang kanyang mga braso sa baywang ni Park Anya. Anong ginagawa mo? Napaatras si Park Anya na kinakabahan. Hindi dito.
Walang balak si Jordan na samantalahin si Park Anya. Kung siya ay ganoong klase ng tao, nagawa na niya itong 4 na taon na ang nakakaraan sa larangan ng digmaan. Sa katunayan, may hinahanap talaga si Jordan. Isang recording device. Nang hindi niya ito makita sa baywang niya, hinanap muli siya ni Jordan sa likod. Wala rin dito. Hindi naglakas loob na kumilos si Park Anya. Alam niya kung gaano kalakas si Jordan. Maging si Miyamoto Masaki, na kayang batasin ang dingding, ay hindi niya kapareha. Sa huli, siya ay isang mahinang babae. Walang kwenta para sa kanya na lumaban. Nagkunwaring nakakaawa si Park Anya. Jordan, huwag kang ganyan. Alam kong gusto mo ako, ngunit kung makita ng iba na ginagawa mo ito sa akin sa publiko, hindi sila magkakaroon ng magandang impresyon sa amin. May asawa ako. Para sa kanyang kapakanan, mangyaring ipakita sa akin ang ilang paggalang. Patuloy sa pagsasalita si Park Anya. Pero hindi siya pinansin ni Jordan. Maya-maya, sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Nahanap na. Kaya nakatago ito sa iyong buhok. Bagay ka talaga. Nakakita si Jordan ng maliit na itim na clip sa mahabang itim na buhok ni Park Anya. May nakalagay na maliit na recorder. Inalis ni Jordan ang recording device at itinapon ito. Gusto mong i-record ang mga salita ko at ipatugtog ito para kay Chairman Rong, tama ba? Nakangiting tanong ni Jordan. Hindi na nagpanggap na mahinang babae si Park Anya. Ngumiti siya pabalik. Napakabata mo pero napakapuyat. Aaminin ko na medyo nagustuhan kita. Gusto mo ba ako? Kiss mo ako. Gumalaw ulit si Jordan at mabilis na hinalikan si Park Anya. Nang hinahanap niya ang recording device kanina, nalalanghap ni Jordan ang halimuyak ni Park Anya at nahihirapan siyang pigilan. Ikaw. Nagulat si Park Anya. Bagamat nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan at medyo galit, may ngiti sa kanyang mukha. Sabi ni Jordan, I'm a gentleman. Nung sinabi mong hindi ako karapat-dapat sa'yo noon, hindi ko man lang hinawakan ang kamay mo. Ngayong sinabi mong gusto mo ako, pwede na kitang halikan. Hindi ka magagalit ha. Napangiti si Park Anya. Hindi talaga siya galit. She continued, actually, alam ko na kahit hindi mo namamalayan na palihim kong nire-record ang usapan natin, hindi mo pa rin inaamin ang nangyari ngayon. Pumunta ako dahil may itatanong pa ako sa'yo. Iniabot ni Jordan ang isang daliri at sinabing, isang tanong, isang halik. Inabot ni Park Anya at idiniin ang kamay. Seryoso, tigilan mo na ang pagbibiro. Ang bagay na ito ay talagang mahalaga sa akin. Hindi pa nakikita ni Jordan si Park Anya na kinakausap siya ng ganito, kaya tumanggaw siya. Sige, itanong mo. Ano ito? Tanong ni Park Anya, noong ginagamot mo ang iyong lolo sa conference room ngayon, ginamit mo ang voodoo technique. Ito ang bagay na maaaring lumikha ng puting ambon sa likod ng isang tao, kanino mo ito natutunan? Sinabi ni Jordan, ang tradisyonal na gamot ng aking pamilya ay eksperto. Bakit? Gusto mo rin bang matuto? Kailangan mong magpakasal sa pamilya Hudson. Mayroon na akong 2 asawa. So I don't think you have a chance unless you are willing to be a mistress, haha. Seryoso pa rin ang itsura ni Park Anya. Kung gayon, may kilala ka bang iba na nakakaalam ng pamamaraang ito? Saglit na nag-isip si Jordan at sinabing, ang bagay na ito ay naimbento para tulungan ang aking ama na makapulot ng mga babae noong nakaraan. Sa pamilya, kami lang ng tatay ko ang nakakaalam nito. Natuwa agad si Park Anya. Ilang taon na ang tatay mo? Sagot ni Jordan, dapat 50 years old na siya this year. Bakit? 50 taong gulang. Kumikislap ang mga mata ni Park Anya na parang natulala. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Kamusta? Kamusta? Tinundot ni Jordan ang malambot niyang braso. Anong mali? Gusto mo bang makilala ang tatay ko? Umiling si Park Anya. Hindi. Nang muli niyang tingnan si Jordan ay tuluyan nang nagbago ang kanyang tingin. Dati, malambing at sweet, parang babaeng nakatingin sa lalaking gusto at hinahangaan. Pero ngayon, medyo malayo ang tingin niya. Huli na. I should go back, walang ekspresyong sabi ni Park Anya. Hindi ba tayo pupunta sa kwarto ko? Biro ni Jordan. Matigas na sinabi ni Park Anya, pakiusap huwag ka nang magbiro muli. With that, tumalikod si Park Anya at galit na umalis. Hindi napigilan ni Jordan na malungkot. Na-fall out siya sa akin ng ganoon.
Buti na lang siya nung hinalikan ko siya kanina, pero ngayon, hindi na ako makapagbiro. Anyway, siya ang nagsalita na pumunta muna sa kwarto ko. Gayunpaman, walang oras si Jordan na mag-alala tungkol kay Park Anya. Ang kaligtasan at karangalan ng pamilya Hudson ang pinakamahalaga sa kanya. Kinabukasan, ang mga pamilyang Park at Miyamoto pa rin ang unang dumating sa conference hall. Pagkatapos pangunahan ni Park Sang-joon ang kanyang mga anak, nakita niya sina Miyamoto Chujiro at Miyamoto Masaki na nag-aayos ng tsaa sa isang mesa. Maingat silang dalawa sa paggawa ng tsaa. Lumapit si Park Sang-joon na may ngiti sa labi. Ginoo. Miyamoto, Masaki, talagang nasa mabuting kalooban kayo. Gumagawa ka talaga ng tsaa. Maaari ba akong kumuha ng isang tasa? Inabot ni Park Sang-joon ang isang tasa ng tsaa. Gayunpaman, sumigaw si Miyamoto Masaki, tumigil ka. Ito ay tsaa para sa lolo ni Jordan. Nagulat ang lahat sa pamilya Park. Galit na sabi ni Park Chan-young, Masaki, nababaliw ka na ba? Kahapon, binugbog ka ni Jordan hanggang sa mamaga ang mukha mo. Ngayon, maaga ka talagang pumasok para gumawa ng tsaa para sa kanyang lolo. Nasabi ko na sayo. Nagyayabang lang si Jordan kahapon. Ninakaw ang gamot nila sa pamilya namin. Ang Hudson S ay wala. Isa lang silang basurang pamilya. Sinabi ni Miyamoto Masaki, tama na. Masyado kang ignorante sa pamilya Park. Hindi na ako maniniwala sayo. Halos masaktan mo ako sa dakilang pamilyang Hudson. Kabanata 658, ang pinakamahusay na pananaliksik. Sa ngayon, ganap na naniniwala si Miyamoto Masaki sa Jordan at kinikilala ang lakas ng pamilya Hudson. Tumingin siya kay Park Chan-young ng masama. Ang iyong pamilya Park ay may pisngi pa ring tingnan ng mga Hudson S. Sa mga tuntunin lamang ng lihim na pananaliksik, ang Hudson S ay higit na mataas kaysa sa iyo. Alam niyo lang kung paano mag-research ng mga mababaw na bagay tulad ng pagpapaganda. Ng hitsura ng isang tao. Napaka-basic at crass. Ang mga pamilyang Hudson at Miyamoto ay may parehong adhikain. Pinipili naming tumuon sa pagpapabuti ng pangangatawan ng tao, sa mga kasanayan sa pakikipaglaban. Si Miyamoto Masaki ay palaging minamalas ang pamilya Park. Dahil ang dalawang pamilya ay may mahabang kasaysayan na magkasama, siya ay masyadong magalang upang ipahayag ang kanyang paghamak. Si Park Chan-young ay bata pa at mapusok. Paano niya matitiis si Miyamoto Masaki na insultuhan ang kanyang pamilya ng ganito? Halos mapatalon si Park Chan-young, agad namang sumagot, ha, joke. Basic ba ang pamilya Park? Ikaw lang ang nakikita sa ibabaw. Ang ating kasalukuyang gamot ay maaari lamang magmukhang bata. Ngunit kapag nagtagumpay tayo, maibabalik natin ang buong paggana ng katawan ng isang tao sa kanilang kabataan. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Hindi na natin kailangang mag-alala na tumanda pa. Ang mga atleta ay palaging nasa kanilang peak. Si Michael Jordan, na malapit ng mag-60, ay maaaring bumalik sa kanyang peak. Kaya niyang talunin sina LeBron James at Zion Williamson hanggang sa tawagin siyang daddy. Maaari niyang mapanalunan ang ika-7 kampyonato ng kanyang karera. How dare you say na hindi ito maganda? Ngumuso si Miyamoto Masaki. Ano ang big deal sa pagbabalik sa iyong kabataan? Kapag ang Mirakuru serum ng aming pamilya ay matagumpay na nabuo at ang mga side effect ay naalis, sinumang atleta ay magiging Superman pagkatapos ma-inject. Kaya kung hayaan si Michael Jordan na gumawa ng slam dunk mula sa 3-point line. Sabihin mo sa akin, sa pagitan ng ating dalawang pamilya, kung kaninong pananaliksik ang mas malaki. Nagsimulang magtalo ang dalawang junior na may pamumula ng mukha, bawat isa ay tumangging magbigay daan. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga magulang ni Lota, sina Mr. at Mrs. Smith. Nakangiting lumapit si Tom Smith sa kanila. Haha, narinig ko kayong dalawang pamilyang nagtatalo pagpasok ko. Hindi ba laging nagkakasundo ang mga pamilya mo? Sinabi ni Park Chan-young, Mr. Smith, dumating ka sa tamang oras. Iniisip ni Mr. Miyamoto na ang pananaliksik ng aming pamilya Park ay basic at crass. Maging aming hukom. Sa pagitan ng aming dalawang pamilya, kaninong pananaliksik ang mas malaki? Ang 8 dakilang pamilya ay palaging ayaw sabihin sa iba ang tungkol sa kanilang pribadong pananaliksik. Gayunpaman, pagkatapos ng pagbubunyag ni Jordan kahapon, alam na ng lahat ang tungkol sa pananaliksik na isinagawa ng mga pamilyang Park at Miyamoto. Isang kakaibang ngiti ang ibinigay ni Tom Smith.
Gusto mo bang sabihin ko ang totoo? Sa palagay ko ay hindi maituturing na pinakadakila ang pagsasaliksik ng alinman sa iyong mga pamilya. Ano ang sinabi mo? Parehong tumingin sina Park Chan-young at Miyamoto Masaki kay Tom Smead. Biglang nagsalita si Park Sang-joon. Ginoo Smead, sabihin sa amin kung gayon, anong uri ng pananaliksik ang maituturing na mahusay? Seryoso rin ang itsura ni Miyamoto Chujiro. Handa akong makinig sa opinyon ni Mr. Smead. Ang mga salita ni Tom Smead ay nakasakit sa magkabilang pamilya. Napangiti si Tom Smead ng may pagmamalaki. Ginoo Park at Mr. Miyamoto. Pantay-pantay ang pagsasaliksik ng iyong dalawang pamilya. Parehong pinapabuti ang pisikal na katawan at ginagawa itong mas perpekto. Gayunpaman, sa aking opinyon, ang layuning ito ay hindi sapat. Gaano man kalakas at walang talo ang katawan, kontrolado pa rin ito ng isip. Gaano man kaperpekto at kawalang talo ang iyong katawan, kung ang iyong isip ay kontrolado ng isang tao, hehe. Hindi ba lahat ng lakas na iyon ay mapapakinabangan lamang ng isang tao? Agad na napalunok sa takot ang mga miyembro ng pamilya Park. Alam nila na ang Tom Smead sa harap nila ay si Sean Handley talaga. At gumamit si Sean Handley ng ilang uri ng pangkukulam para kontrolin si Tom Smead. Ang pamilyang Miyamoto, sa kabilang banda, ay walang alam tungkol dito. Natarante sila sa sinabi ni Tom Smead. Hindi nagtagal, dumating na rin ang ibang pamilya. Ang Hudson S ang huling dumating. Gusto sana ni Jessie na pumunta ng mas maaga, ngunit sadyang nag-antala si Jordan hanggang sa pinakahuling minuto bago hayaang lumitaw ang kanyang lolo. Pagkatapos ng lahat, ang lolo ni Jordan ang pinakamatanda sa 8 dakilang pamilya. Tama lang na siya ang huling sumulpot. Sa 59 minuto pasado alas 9, ang Hudson S sa wakas ay dumating, huli. Walang pamuna sa pamilya Hudson sa pagdating sa huling minuto. Sa halip, sila ay napakagalang. Lalo na ang pamilyang Miyamoto. Ginoo Hudson. Lumapit si Miyamoto Masaki kay Charleston at yumuko ng mababa. Ginoo Hudson, nabastos ako sa iyo kahapon. Mangyaring maging mapagbigay at patawarin mo ako. Medyo nagulat si Charleston. Hindi niya maintindihan kung bakit hihingi ng tawad si Miyamoto Masaki sa kanya. Siyempre, magalang na sagot ni Charleston. Lumakad din si Miyamoto Chujiro. Ginoo Hudson, ang aking anak at ako ay espesyal na naghanda ng tsaa para sa iyo. Mangyaring magkaroon ng isang tasa. Kinuha ni Miyamoto Chujiro ang inisyatiba upang kunin ang isang tasa ng tsaa para kay Charleston. Hindi sanay si Charleston sa biglaang pagbabagong ito sa ugali. Nako, hindi mo dapat ginawa. Sinabi ni Miyamoto Chujiro, Mr. Hudson, ikaw ang aking nakatatanda. Siyempre dapat. Sinabi rin ni Chairman Rong, na nakaupo sa pinakadulo, tama, Mr. Hudson. Uminom ka muna ng tsaa. Walang pagmamadali para sa amin upang simulan ang pulong. Kaya naming lahat maghintay sa iyo. Hawak ang kanyang tasa ng tsaa, si Charleston ay mukhang excited na parang bata. Napakaraming taon na ang nakalipas mula nang ang mga miyembro ng iba pang mga lihim na pamilya ay nagpakita sa kanya ng gayong paggalang sa isang lihim na pagpupulong. Salamat. Masayang ininom ni Charleston ang tsaa sa isang lagok. Ito ang pinakamatamis at pinakamabangong tsaa na nainom niya nitong mga nakaraang taon. Nang makitang masayang-masaya ang kanyang lolo, napakasaya rin ni Jordan. Kahapon, galit na galit si lolo kaya nagsuka siya ng dugo. Ngayon, gusto ni Jordan na madama ni lolo ang 1,000,000 beses na mas masaya. Pagkatapos maupo sa kanilang mga upuan, opisyal na nagsimula ang pulong sa alas 10:10. Ipinagpatuloy ni Chairman Rong ang paghohost ng pulong. Pag-usapan natin ang kasalukuyang digmaang pandaigdig. Biglang nagtaas ng kamay si Park Sang-joon. May air report ako. Nakatanggap ako ng balita na ilang oras na ang nakalipas, pinalipad ni Jordan mula sa pamilyang Hudson ang kanyang Zephyr 3-3 patungo sa larangan ng digmaan ng India-Pakistan at gumamit pa ng advanced na sandata upang sirain ang isang drone sa larangan ng digmaan. Malinaw na itinatakda ng ating mga alituntunin na hindi tayo pinapayagang makialam sa mga digmaan. Ang pamilya Hudson ay lumabag sa mga patakaran. Hinihiling kong parusahan ang pamilya Hudson. Kumunat ang noo ni Charleston. Mukhang ayaw pa rin ng pamilya Park na paalisan ang Hudson S. Talagang may ganoong tuntunin para sa 8 dakilang pamilya.
Hindi nila magagamit ang kanilang mga advanced na sandata upang makialam sa alinman sa mga kasalukuyang digmaan. Ito ay tulad ng kung paano nagkaroon ng mga tigre at peteng sa mundong ito. Ang mga tigre at peteng ay maaaring pumatay ng mga tao at isang banta sa buhay ng tao. Gayunpaman, ang mga tao ay hindi nagtulak sa kanila sa pagkalipol dahil dito. Nagkaroon ng natural na kaayusan sa bilog ng buhay sa mundong ito. Ang 8 malalaking pamilya ay nagkakaisang sumang-ayon na hindi sila dapat makialam sa alinman sa mga kasalukuyang digmaan. Hahayaan nila ang kalikasan na gawin ang landas nito, hanggat hindi ito banta sa kanilang sariling kaligtasan. Hindi agad sinaway ni Chairman Rong si Jordan. Sa halip ay tiningnan niya ito ng mabuti. Jordan, pwede mo bang sabihin sa lahat ng nangyari? Bakit mo sinira ang drone sa larangan ng digmaan? Pinagbantaan ka ba ng drone? Chapter 659, Saving Lot A's Parents. Nakatanggap ng malaking regalo mula kay Jordan kahapon, si Chairman Rong ay pumanig sa kanya ngayon. Kahit na tinatanong niya si Jordan ay may isinama na siyang palusot sa kanyang tanong. Pinagbabantaan ka ba ng drone? Kung iyon ang kaso, kung gayon ay maliwanag na nagpaputok si Jordan ng kanyang sandata upang protektahan ang kanyang sarili. Para sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki tulad ni Chairman Rong, hindi gaanong kapaki-pakinabang ang youth-enhancing pill ni Jordan. Hindi siya kasing kabuluhan ni Geng Anli na gustong bumalik sa kanyang kabataan. Si Chairman Rong mismo ay hindi uminom ng gamot na ito. Sa halip, ibibigay niya ito sa medical team ng pamilya Rong at hayaan silang pag-aralan ang mga sangkap ng gamot na ito. Sa totoo lang, ganoon din kay Geng Anli. Wala siyang planong kunin ito. Sa halip, ibibigay niya ito sa departamentong medikal ng kanyang pamilya para sa eksperimentong pananaliksik. Sa mga pamantayan ng teknolohiya ng mga pamilyang Rong at Geng, matagumpay nilang may replicate ang gamot at malalampasan nila ang pamilya Park. Dahan daw ang sinabi ni Jordan, oo. Nung mga oras na yon, malapit na akong hampasin ng drone. Inatake ko ito dahil sa pangangalaga sa sarili. Napabuntong hininga si Park Sang-jun at sinabing, dapat hindi ka muna nagpakita sa larangan ng digmaan. Nagpalipad ka ng eroplano papunta sa isang larangan ng digmaan, syempre aatakehin ka. Dapat kang parusahan. Bilang tugon sa akusasyon, hindi nagmamadaling sinabi ni Jordan, nagpunta ako sa larangan ng digmaan ng India-Pakistan upang iligtas ang isang 15 taong gulang na batang babae. Sabi ni Park Sang-jun, haha, marunong ka talagang humanap ng excuses. Anong uri ng batang babae ang karapat-dapat sa iyo, ang dakilang Michael Hudson, na lumilipad sa isang larangan ng digmaan upang iligtas siya? Hahaha. Naramdaman ni Jordan na tumaas ang kanyang galit ngunit mahinahong sagot niya, apo mo. Bullshit. Ikaw ang lumabag sa mga alituntunin ngunit gusto mong kaladkarin ang pamilyang Park natin dito. Sigaw ni Park Sang-jun. Sabi ni Jordan, hindi ako nagsisinungaling. Ang iyong apo, si Park Sora, ay dinala sa larangan ng digmaan ng isang masamang tao. Smack! Galit na hinampes ni Park Sang-jun ang mesa. Jordan! Ang lakas ng loob mong sirain ang reputasyon ng pamilya namin ng Park. Gusto mo na bang mamatay? Kinuha ni Jordan ang kanyang phone at pumili ng litrato. Palihim niya itong kinuha gamit ang long-range camera lens noong araw na iyon. Wow! Nagkaroon ng malaking kaguluhan nang makita ng lahat ang larawan. Ang ganda talaga ng babaeng ito. Sayang at hindi namin makita ang mukha ng lalaki. How dare he kidnap a woman from one of the 8 great family? Siguradong nililigawan niya si kamatayan. Ang batang babae na ito ay kamukha ni Park Chan-young. I wonder kung anak ba siya ni Park Chan-young. Parang hindi naman ang edad diba? Hindi naman ganoon katanda si Park Chan-young. Nagsimulang mag-usap ang mga kinatawan ng pamilya. Natahimik si Park Sang-jun nang makita niya si Park Sora. Sinabi ni Chairman Rong, mukhang nilabag ni Jordan ang mga patakaran sa pamamagitan ng pagpapaputok ng kanyang sandata para iligtas ang apo ni Mr. Park. Mr. Park, hindi mo talaga dapat suklian ng puot ang kabutihan. Nagsalita din si Miyamoto Chujiro. Tama iyan. Iniligtas niya ang apo mo. Imbes na magpasalamat ka, nagreklamo ka pa sa kanya. Dahil lang alam niya ang tungkol sa iskandalo ng apo mo. Balita ko napakalandi ni Mr. Park. Matanda na siya, pero lagi niyang kasama ang maraming kabataang babae. Iniisip ko kung ito ay isang genetic na katangian.
Lubusang napahiya si Park Sang-jun. Hindi niya ito nagawang pabulaanan. Nailabas lang niya ang galit kay Park Anya, pinandilatan siya nito. Sinabi ni Chairman Rong, sige, sa tingin ko ay hindi na ituloy ni Mr. Park ang bagay na ito. Jordan, huwag mo nang uulitin, okay. Tumango si Jordan. Pagkatapos nito, sinuri ng mga pamilya ang sitwasyon ng iba't ibang digmaan, gayon din ang mga potensyal na salungatan sa mga darating na taon. Sa pagtatapos ng pulong, biglang sinabi ni Charleston, mayroon akong ideya na walang kinalaman sa agenda ngayon. Hindi ko alam kung nararapat bang itaas ito ngayon. Si Miyamoto Chujiro ang unang ngumiti at nagsabing, pakikinggan naming mabuti ang anumang sasabihin ni Mr. Hudson. Ito ay maaaring hindi nararapat. Tumango rin si Chairman Rong. Tama, Mr. Hudson, feel free to say whatever you want. Para kaming pamilya dito. Gagawin ko ang aking makakaya upang matugunan ang anumang kahilingan. Labis na nasiyahan si Charleston. Sa wakas ay nagkaroon siya ng ilang prestihiyo sa 8 lihim na pamilya. At lahat ito ay salamat kay Jordan. Kaya naman, gusto niyang gumawa ng isang bagay para kay Jordan, o sa halip, para sa kanyang, newly adopted little sister. Hindi na nakauwi si Lota matapos tumakas. Hindi niya makita ang kanyang mga magulang. Nakakaawa naman. Bilang karagdagan, ang Hudson S ay naging palakaibigan sa mga Smith sa loob ng mga dekada. Hindi kinaya ni Charleston na makita ang pamilya Smith na nahulog sa kamay ng isang kasuklam-suklam na mangkukulam. Gayunpaman, hindi nararapat na ilantad ang pamilya Smith sa harap ng ibang mga pamilya ngayon. Sa makatuwid, sinulyapan lang ni Charleston si Tom Smith at sinabing, gusto kong itakda ng maaga ang lugar para sa pagpupulong sa susunod na taon. Nag-cross-arm si Park Sang-jun at ngumuso. 79 years old ka na, pero naglakas loob ka pa ring mag-isip tungkol sa susunod na taon. Confident ka talaga sa lifespan mo. Sinabi ni Chairman Rong, Mr. Si Hudson ang aming pinaka-senior na miyembro. Siya ang may karapatan na magpasya kung saan gaganapin ang ating mga dakilang pagpupulong. Sigurado akong pipiliin mo ang isang lugar na lubhang makabuluhan. Mr. Hudson, saang venue ang imumungkahi mo? Itinuro ni Charleston ang mga Smith sa tapat niya. Switzerland, sa kastilyo ni Smith. Ano? Biglang namutla ang mukha ni Tom Smith. Natakot siya. Naikuyom din ni Jordan ang kanyang mga kamao. Damn the Handley family. Akala ba nila tatabi lang siya at panoorin silang kontrolin ang pamilya ni Lota? Kung ang ibang mga pamilya ay maaaring magtipon sa bahay ng Smith sa susunod na taon, napakadaling ilantad ang totoong sitwasyon ng pamilya Smith. Sa panahong iyon, malalaman na ang katotohanan tungkol sa pagkontrol ni Sean Handley sa mag-asawang Smith. Bukod dito, magkakaroon ng isang buong taon si Jordan at ang iba pa para pag-isipan kung paano haharapin ang pamilya Handley. Kinabahan si Tom Smith. Marahan niyang sinabi, ang aking kastilyo ay ang pribadong tirahan ng aming pamilya. I'm afraid na hindi bagay na magdaos ng meeting sa ganong private venue, di ba? Tumawa si Charleston. Tom, mas lalong gumanda ang sakit mo. Ang iyong memorya ay lumala rin. 10 taon na ang nakalipas, sinabi mo sa akin na gusto mong mag-imbite ng mga tao mula sa mga lihim na pamilya sa iyong kastilyo para sa isang pulong. Nakalimutan mo na ba? Habang nagsasalita siya, hindi niya nakalimutang tingnan ang bootlicker sa tabi niya. Naaalala ko na nandoon din si Miyamoto Chujiro noong sinabi mo iyon. Nagmamadaling sinabi ni Miyamoto Chujiro, tama. Narinig ko ito ng sarili kong tenga. Tom, ikaw ang nagmungkahi nito. Nagpalitan ng ngiti sina Chairman Rong at Madam Geng. Siyempre, gusto rin nilang pumunta sa bahay ni Smith para sa isang meeting. Ang pamilya Smith ay palaging medyo misteryoso. Gustong malaman ng mga pamilyang Rong at Geng kung anong teknolohiya ang palihim nilang sinasaliksik. Dahil ang mga Hudson ay pabor na pabor kay Chairman Rong ngayon, siya rin ay tumunog. Sinabi ni Chairman Rong, Tom, dahil ikaw mismo ang nagbanggit nito, naayos na. Pupunta tayong lahat sa bahay mo next year. Kabanata 606 na po, bumisita si Sean Handley. Tumango si Geng Anli. Lagi kong gusto ang Switzerland. Ilang beses na akong nakapunta doon sa nakalipas na ilang taon. Sa tuwing pupunta ako roon at tatawagan si Tom, na gustong bisitahin ang kanyang bahay, tinatanggihan niya ako. Sa pagtatapos, hindi na niya sinagot ang kanyang telepono. Tom,
Kailangan kong bisitahin ang iyong kastilyo sa susunod na taon. Ngayong nagsalita na sina Chairman Rong at Madam Geng, ang iba pang mga kinatawan ng pamilya ay nagpahayag din ng kanilang kasunduan. Oo, Tom. Nandoon ako noong sinabi mo kay Mr. Hudson ang tungkol sa pag-imbite sa atin. Tama iyan. Ikaw na mismo nagsabi. Paano mo nakakalimutan? Mukhang nasa dilema si Tom Smith. Hindi niya inaasahang makakatagpo siya ng ganitong sitwasyon ngayon. Ngumiti si Charleston. Lahat ng pamilya gustong bumisita sa lugar mo. Tatanggihan mo ba kami? Tom gritted his teeth at pilit na ngumiti. Sige, kung ganoon. Papayag ako dito sa ngayon. Hindi nagtagal, natapos ang pagpupulong. Lumapit si Tom kay Charleston. Ngumiti si Tom. Ginoo. Hudson, iniisip ko kung libre ka ngayong gabi. Gusto kong pumunta sa iyong lugar para uminom ng tsaa at maabyuten ka. Gustong sumama ni Tom Smith. Halos kaagad, nadama ni na Jessie at Jordan na hindi ito magandang bagay. Tutal, nasa bahay ng pamilya Hudson si Lota. Gayunpaman, malamang na alam na ito ng mga Smith. Si Charleston ay 79 na at nakita na niya ang lahat. Hindi siya natatakot kay Tom Smith kaya sinabi niya, oo naman, maghihintay ako. Magkita tayo pagkatapos. Mabilis na umalis si Tom. Lolo, sa tingin ko ay hindi natin dapat hayaang bisitahin tayo ni Tom. Sinabi ko nang huwag nang makisali sa usapin ng pamilya ni Lota. Bakit tayo dapat magulo sa ilang magulo na sitwasyon dahil sa isang tagalabas? Tahimik na reklamo ni Jessie kay Charleston. Sinabi ni Jordan, Jessie, kung natatakot ka, maaari kang manatili sa ibang lugar kapag nagdilim na ang langit. Hindi kami natatakot ni Lolo sa lalaking iyon. Ganti ni Jessie. Sige. Wala akong pakialam sa ginagawa mo. With that, tumayo si Jessie at umalis. Talagang takot si Jessie sa pamilya Handley. Mula nang sabihin sa kanya ni Jordan na muntik nang masakaw si Dragon ng isa sa kanila sa kastilyo, natakot na si Jessie na makipag-ugnayan sa mga Smith. Medyo natakot pa siya sa inosente at cute na si Lota. Nag-aalala siya na bigla itong mag-transform mula sa isang banal na dalaga tungo sa isang witch. 7 PM ng gabi. Walang mga bituin sa kalangitan sa gabi, at ang malamig na hangin ay lalong lumalamig. Nakaupo sa isang silid sina Charleston, Jordan at Lota. Hinawakan ni Jordan ng mahigpit ang kamay ni Lota dahil nanginginig siya. Sinabi niya kay Lota ang mabuting balita pagkabalik nila mula sa pulong. Magtutulungan daw ang 8 pamilya para mawala si Sean Handley at mailigtas ang mga magulang nito. Tuwang-tuwa si Lota at masayang tumalon sa Jordan. Gayunpaman, nang marinig niya na si Tom, o sa halip, si Sean Handley, ay darating ngayong gabi, sa sobrang takot niya ay hindi siya nang ahas na magsalita. Mula tanghali hanggang ngayon, hindi pa siya kumakain o nakainom kahit isang patak ng tubig. Naisipan ni Jordan na paalisin si Lota sa pagbisita ni Sean. Gayunpaman, tiwala si Jordan na mapoprotektahan niya ito. At saka, gusto niyang harapin ni Lota si Sean ng diretso. Gusto ni Jordan na malaman niya ang taong ito ay hindi nakakatakot. Huwag kang kabahan. Sa aking paligid, walang makakahawak sa iyo. Nakalimutan mo na ba ikaw ang milkshake ko? Marahan siyang inalo ni Jordan. Ang milkshake ay isang inside joke sa pagitan ni na Jordan at Lota. Sasabihin ni Lota, ano? Isa lang akong tasa ng milkshake sa'yo. Pagkatapos ay pipilitin niya si Jordan na sumagot, sa ganitong paraan, mahahawakan kita sa aking palad. Ang 18 taong gulang na mga batang babae ay talagang mahirap. Natawa si Lota doon. Uhaw ako. Kukuha ako ng isang tasa ng gatas. Sige. Tuwang-tuwa si Jordan nang makitang handang uminom si Lota. Tumayo si Lota at naglakad papunta sa pintuan ng kwarto. Gayunpaman, pagdating niya sa pinto, isang figure ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Si Tom Smith iyon. Si Tom ay parang tahimik na simoy ng hangin. Bigla siyang sumulpot sa pinto nang walang kahit isang ingay. Si Tom ang ama ni Lota. Gayunpaman, nang makita siya, tinitigil lang siya nito na may kakaiba at medyo pervert na ekspresyon. Sa sobrang takot ni Lota ay tumakbo siya pabalik sa mga bisig ni Jordan. Tatay. Daddy. Tatay. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha habang umiiyak at tinatawag ang kanyang ama. Hindi pa nakita ni Jordan si Lota na umiyak ng husto.
Sobrang naantig siya sa paghikbi nito. Medyo naiyak siya sa sarili niya. At ganoon din si Charleston. Ang ama ni Lota ay malinaw na nakatayo doon, ngunit hindi niya itinapon ang sarili sa kanyang mga bisig. Hindi siya makatingin sa kanya. Pagkatapos ng lahat, alam ni Lota na ang lalaking iyon ay hindi ang totoong Tom Smead. Ang demonyo ang kumokontrol sa katawan ng kanyang ama, si Sean Handley. Pinalak niyang kunin si Lota bilang kanyang babae sa seremonya ng kanyang pagdating sa edad. Daddy! 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 Buho! Umiyak si Lota. Hindi mabilang na mga luhang nagbabad sa damit ni Jordan. Sa ngayon, mananatili lamang siya sa mga bisig ni Jordan at tatawagin si Daddy, na nagpapahayag ng pananabik sa kanyang tunay na ama. Naikuyom ni Jordan ang kanyang mga kamao. Sa loob ng panahong ito, bagaman walang romantikong damdamin si Jordan para kay Lota, nagkaroon ng malapit na relasyon sa pagitan nila. Talagang hindi niya kayang makita si Lota na umiiyak ng sobrang awa at tinatawag si Daddy. Ang huling beses na isang babaeng tumawag kay Daddy habang nakayakap ay si Ivy. Gayunpaman, paano may kukumpara ang R-rated na eksenang iyon sa makabagbag damdaming tanawin ngayon? Isang kakaibang ngiti ang ibinigay ni Tom. Darling, andito na si Daddy. Bakit ayaw mo akong tingnan? Hindi mo ama si Jordan. Galit na nagmura si Jordan, M**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  Siya ay naninirahan sa European High Society sa loob ng maraming taon at hindi inaasahan na maririnig ni Jordan ang paggalit sa kanya sa mga maalay na salita. Sa katunayan, ang mga tao sa Hilagang Europa ay bihirang gumamit ng ganitong uri ng mga salitang pagmumura sa Ingles. Hindi niya narinig na may samaway sa kanya ng ganoon sa loob ng 20 taon. Si Tom ay labis na nagalit at nagbulalas. Ano ang sinabi mo? Sabi ni Jordan, oh. Bakit biglang naging American ang accent mo? Huminto si Tom bago mabilis na ipinagpatuloy ang kanyang pagkilos. Excuse me. Anong sinabi mo? Pinagpatuloy siya ni Jordan. Sabi ko anak ka ng ab******. Isang tunay na si *6 king D** Uchebag. Tinadya ni Jordan na itinapon ang lahat ng uri ng karaniwang pagmumura ng mga Amerikano kay Tom. Hindi na napigilan ni Tom. Kastwayo white trailer trash. Wala kang halaga.